Dilasag, meron bang plasma cutter si Predator? So ito guys, matagal ko rin hinintay ito at inabangan kung magkakaroon ba ng plasma cutter si Predator. Ito siya guys, oh. Boom! Yan po ang bagong product ni Predator, plasma cutter. So, dalawa yung susubukan natin ngayon na product ng Predator kasi hindi pwedeng plasma cutter lang, kailangan niya ng air compressor. At ito yung pinaka great combination niya ngayon. Si Predator, air compressor, tapos oilless at noiseless. So, dito muna tayo sa mga compressor na gagamitin natin. So, dito pwede yung 24 liter at 50 liter. So, mas maganda lang kasi yung 50 liter kasi mas matagal gamitin. So, dito sa 24 liter, may dalawang variant. Yung oilless at noiseless. Tapos, dito sa 50 liter, may dalawang variant din lang. Yung oil type, tapos yung oilless at noiseless. Ito yung ganito yung itsura. Ayan, yung 50 liter, ganito rin yung itsura pero mas malaki, 50 liter. Pero para sa akin, mas maganda yung 50 liter, yung ganito tapos noiseless kasi nga mas malaki yung tangke niya, mas matagal gamitin sa ating plasma cutter. Eto, kung gagamitin natin sa ating plasma cutter, saktong-sakto meron na siyang gauge. Ayan, so meron na rin siyang adjuster dito para sa ating pressure, tapos meron na siyang switch. Ayan, pressure switch. Ganun lang guys kalakas yung tunog niya, yung noiseless at oilless. Okay, meron siyang ano dito, filter, air filter. Ayan, tapos meron siyang relief valve sa ilalim. Pagtatanggal tayo ng pagtatanggalin natin yung kanyang tubig. Okay, so pwede rin natin kabitan ng filter para sa separator ng oil at tubig. So, oilless naman siya, no need na. Okay. So, para sa plasma cutter kasi, kailangan nating i-adjust yung ampere at lakas ng hangin. Tataas. Depende sa chart natin na gagamitin kung gaano kakapal yung puputulin natin na bakal. Okay. So, dito naman tayo sa plasma cutter ni Predator. Ito guys ay ang kanyang maximum ay 60 ampere, minimum ay 20 ampere, 220 volt AC, 50 at 60 Hz frequency. So, ito guys ay from Predator Plasma Slasher Cat 60X. Okay, meron kasi yung 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere, pero yung maximum ay nasa 80 ampere sa mga ginagamit sa CNC. Okay, so ito guys ay 60 ampere. Malakas na to guys, napakalakas. Tapos dito sa kanyang harapan meron siyang digital display, gas flow control, current adjust, power display, tapos yung kanyang temperature display. Dito meron siyang vent. Ayan. Tapos dito yung kanyang ground clamp, yung kanyang switch, ito yung kanyang pilot arc wire connection. Ito yung kanyang hose, tapos yung kanyang line para sa kanyang torch. Dito meron siyang ground clamp. Ito. Okay, tapos ito yung torch. May dalawang klase kasi ng plasma cutter. Yung kailangan mong i-scratch, i-touch yung kanyang drag tip sa metal para magkaroon ng arc. Pero si Predator plasma cutter ay hindi na kasi meron siyang pilot arc. Ayan, meron siyang stand-off, hindi nakatouch yung kanyang drag tip. Pero kung gusto natin, nakatouch, pwede. Pwede lang. Pero naka-pilot arc siya. So, meaning, pwede mo siyang gamitin kahit hindi nakatouch sa metal, meron siyang lalabas na apoy dito. Ganon kalupit si Predator. Tapos dito sa likod, nandito yung kanyang inlet para sa kanyang oxygen or sa kanyang eto. Ang bigat. Yung compressor, air compressor, dito yung kanyang inlet. So sa setup na to ay hindi na natin kailangan ng filter kasi ngayon ginagamit natin compressor ay oilless, noiseless. Okay, nandito yung kanyang blower. Napakalaking blower, tapos yung kanyang switch or yung kanyang circuit breaker. 60 ampere yung kanyang circuit breaker. So ang gagamitin nating circuit breaker, yan naglagay ako dito, 60 ampere kasi nga baka hindi kayanin ng 40 ampere. Much later. Switch on natin dito. Mas maganda may separate siyang circuit breaker. Ayun, naka-on na pala sa likod.
Okay. Ang lupit, di ba? Hindi niya kailangang isayad sa metal. Kasi naka-pilot arc. Huwag niyong susubukang idikit na gano'n kasi tatalsik yung daliri niyo kasi sobrang init. Siya nga pala guys, dito sa amin, bagsak ang kuryente kasi nga ngayon sa ngayon nasa 200, siguro 210 na lang or 202. Ayan, bagsak. So, kailangan na paggagamit tayo ng plasma cutter, stable yung kuryente na 220, 225. So, kung bumagsak, bababa yung efficiency niya na makapag-cut ng makapal na metal. O, tinanong ko kasi dito sa provider dito sa amin, sabi nila wala daw magagawa kasi nga generator lang yung pinagagalingan ng aming grid. Okay, so wala tayong magagawa. Mahina talaga. Tapos malayo pa yung transformer. Almost nasa 500 meter yata. Malayo. So, bagsak. Okay, so subukan na natin. Boom! Adjust natin yung kanyang gas flow from 0 to siguro 25%. Kasi nga pag ginamit natin siya, pagpatay natin, palalamigin niya yung tip. So, si Predator Plasma Slasher or Plasma Cutter, kaya niyang pumutol ng bakal hanggang sa 20 mm, 18 to 20 mm. So, ayan siya guys. So, mabilis. So, pwede rin natin gamitan ng stand-off para malinis yung tip natin. So, dito, mayroon na siyang kasamang shield cap, tapos consumable. Pero kung gusto natin bumili para meron tayong extra, yan kasi yung kadalasang nasisira. So, compare sa traditional na acetylene kasi, ang plasma cutter, mas mabilis kasi nga, pag tutok mo sa bakal, tatalsik agad yung metal na lusaw. Sa acetylene, matagal kasi kailangan mo pang painitin. At eto pa isang maganda dito, hindi ka bili ng bili ng acetylene at oxygen. Dito, compressor lang at kuryente. Ang naka-pilot arc kasi, kahit medyo marumi, kinakalawang yung metal, kaya nating putulin kasi nga hindi niya kailangang sumahid sa metal. Pag yung scratch type kasi, kailangan mong linisan yung kanyang maruming bakal para sumahid ng maayos. Eto hindi. So, pwede natin gamitin kahit nawala yung kanyang stand-off, yung nakasayad yung kanyang drag tip. Ayan. Ito po yung drag tip. Ayan, pwedeng nakasayad. So, subukan natin kung gusto nating straight na straight. Maning-mani. Hindi mo kailangan ng ground para makaputol kagaya nito. O, kung scratch type sana ganyan. Pero dahil nga
Meron siyang pilot arc. Pwede ka magputol kahit nakahang. So, ako kasi mas gusto ko na hindi gumamit ng stand-off. Mas gusto ko yung talaga nakatutok para mas malinis yung kanyang cut. Okay, so pwede rin to gamitin. Yan. At least kahit pa paano hindi tayo sasablay sa ating cut pag naka-pilot arc. Kung grinder ang gagamitin natin sa ganito kakapal, matagal siyang ikat. So ngayon ay susubukan natin sa ganito kakapal. Yan o. So ito ay nasa 10 mm. Ayos. Tapos dito nasa 60 PSI. So i-try natin sa 20 mm. Ito makinap na dyan guys oh. Pero sabi ko na nga, dahil sa bagsak ang kuryente dito, ayan, namamatay yung welding machine, nagka-cut off, nagpo-protect kasi nga bagsak yung 220. Okay, ito yung kinat niya. So dito guys ay dahil sa hina ng kuryente dito sa amin, ayan. Pero kahit pa paano lumampas na tayo sa spec kasi nga hanggang 18 or 20 mm pero lumampas tayo, umabot yata ng 25 mm yung nakap natin. Halatang baguhan na gumagamit ng plasma. Yan guys yung practice ko kanina. Tapos dito yung talagang sinubukan ko na siya. Halatadong marami pang practice ang gagawin. Okay. So ito guys yung kuryente namin yan, 204. Tapos kung gagamitin mo pa as plasma, tingnan natin yung magiging resulta. 40 ampere yung setting ko sa plasma cutter or machine. Subukan natin. Haha, 174 AC. Pero kung talagang malakas yung kuryente namin dito, stable na kahit na steady 200 man lang or 210, hindi ganyan yung resulta. Talagang maganda yung luto. Abot na abot hanggang sa kabila. Pero kahit pa paano guys, kita nyo naman oh.
yung kanyang cut talagang inabot naman niya sa magkabila kahit pa paano. Okay yan guys, oh. Nasa more than 20 mm, 25 mm yung kapal ng bakal. So dito kasi siguro nasa 17 or 16 mm. Tapos habang papunta dito sa loob, kumakapal siya. Kaya yan guys, oh. Ayan, 203. Testing lang kahit na hindi natin sasahid sa bakal, tingnan natin. 188. So, paano nga ba guys i-maintain or paano magpalit ng mga consumable ni Predator Plasma Slasher Cut 60 X, yung X mo? So, sa plasma cutter kasi guys, hindi na natin kailangan ng typical na gas or yung acetylene. Ang kailangan lang natin ay stable na kuryente. Tapos, hindi na natin kailangan ng oxygen kasi ang kailangan lang niya ay air compressor, compressed air. Eto, sakto na rin si Predator, noiseless, oilless air compressor, 50 liter. Hindi to nakakonect guys kasi argon gas to. So, hindi siya kailangan dyan, pangtig yan. Alam nyo guys, napakabilis pang-cut nito kasi sa typical na acetylene, kailangan nung painitin yung metal. Yung ganito. Pero si plasma cutter, yung ganito, pagkatutok mo sa metal, tutulog agad yung metal or yung puputulin mo. Tatalsik agad yung metal. So ngayon, para sa akin, mas mabilis siya. Kaysa yung gumamit tayo ng grinder, okay, yung mga acetylene, kasi dito mas maganda siya kung gagamit kasi tayo ng grinder. Pag putol ng mga ganito, yung mga pre-made na siya. Ayan o. Kung minsan naiipit kasi meron siyang tension, pero yung ganito, hindi. Mas mabilis. Ang bilis. No need mo nang painitin. Kagad, tatalsik kagad yung metal. Ito. Grinding disc yung ginamit ko hanggang ngayon, nagpuputol pa ako, nagkakanda ipit-ipit, kung minsan nadidisgrasya tayo. Ayan guys, oh.
So yan guys yung cut niya oh. Tapos yung incline. Tapos dito sa kabila. Malinis. Compare kung gagamit tayo ng grinder, napakatagal niya i-cut. Kasi makapal. 1/4. So, ang trabaho kasi ng Pilot Arc, para maging stable yung connection ng ground sa ating metal pag nagkakat tayo. Kasi kung minsan meron siyang corrosion kagaya nito. Kung wala siyang Pilot Arc, kung minsan nagmi-misfire. Kung minsan madaling masira yung ating nozzle. So, yun ang kagandahan ng Pilot Arc. Ayan. Itatransfer niya yung ground dito pansamantala, pero pag maganda yung connection, aandar siya ulit or lilipat ulit dito sa ground. Okay. Paano ba natin i-maintain yung kanyang nozzle? Kasi ito guys yung madaling masira kapag mahina yung kuryente, mali yung paggamit natin, or mahina yung hangin. Ayan, yung kanyang drag tip or yung kanyang nozzle tip. Yan yung kadalasan nasisira, tapos yung kanyang electrode. Okay, so ang gagawin natin ay linisan lang natin. Yan. Tapos maintain yung connection ng ground kung makakapal yung ating ikakat. Siyempre, kahit paano, linisin na rin natin. Okay, so yan guys. So ito, dapat marami tayong yung tawag dito yung consumable. Maintain natin yan. Ayan guys, oh. Tapos yung kanyang electrode. Ito. So kung hindi tama yung hangin, yung adjust natin sa hangin, hindi tama yung kuryente natin, mahina, bumabagsak yung kuryente natin. So ito yung mga nasisira. Mura lang yan guys. Tapos kung nabagsak natin, masisira itong kanyang shield cap. Yan, dapat hindi natin hinahayaang mabagsak to, mahulog. Ito yung kanyang shield cap. Kung tutusin nga, kukunti lang yung consumable nito. Hindi kagaya yung ibang yung 80 ampere, mas madami. Ito yung electrode. Kung minsan, mahina yung hangin, nagbabackfire siya. Pumapasok yung metal sa loob. Tapos kung ginamit natin, nagkaroon ng arc, nasusunog siya. Okay? So, hindi kasi nagdidikit yan, guys. Tumatalon lang yung kuryente sa loob. Tapos yun yung umiinit. Yung gas, yung oxygen, or yung hangin. Tapos lalabas dito. So kung meron kayong plasma cutter, consider nyo na rin na bumili kayo ng mga consumable nya. Kagaya sa TIG, meron tayong electrode, tapos shield cap. Okay, ito yung kanyang drag tip, tapos yung kanyang electrode. Okay, dito. Marami akong baon dito guys. Oh. Matagal-tagal na gamitan yan. Okay, marami. Okay. Pero sa ngayon, yung status nito, pwede pa itong magamit guys. Matagal-tagal pang gamitin yan. Linisin lang natin ito, tapos pwede na naman. Unless na walang pumasok na metal sa loob, okay pa siya. So, ganito siya guys. Pag hindi nakaside sa metal yung kanyang drag tip or nozzle at ang ginamit natin ay standoff, meron siyang contact shifter dito sa loob na circuit. Para yung kanyang nozzle ay magiging ground. So, wala tayong ground connection dito. Hindi siya nakaside na ganon. Or sa kanyang clip. So, kapag nakahang siya, yun ang pansamantalang connection niya. Ayan. So, magaling, maganda. At kapag dumikit na sa metal, dito, magta-transfer ngayon. Bibitaw ngayon yung kanyang circuit para maging ground na ngayon to. Ayan. So, ganun po. Kaya siya tinawag na Pilot Arc. Ayan o. Galing, diba? Tapos, ang maganda nito, kahit pag dinikit natin sa metal, agad-agad, tatalsik agad yung, yung mga debris. Ayan, di na natin kailangan painitin. Napakabilis. Eto guys, o, tingnan nyo. Ayan o. Pagkadikit natin,
Mauukitan ka agad yung metal, ang bilis. Yan o. Patong. Yan o, butas ka agad o. Bilis, diba? So ngayon ay bubuksan natin si Predator Plasma Slasher Cut 60 X. Okay. So, eto siya guys. Tingnan natin. So, yan guys, yung loob ni Predator Plasma Cutter Cut 60. So, meron siyang transformer sa kanyang output yan guys, oh. So, hindi ko na tinanggal sa circuit breaker. Nakababa naman dito. Tapos, nakababa pa dito sa kanyang circuit breaker dito. Double circuit breaker. Parehas na 60 ampere. Okay. Ito yung connection ng kanyang pilot arc. So, yung sinasabi ko kanina, meron siyang circuit dito to transfer yung kanyang connection sa ground. Ito yung connection niya. Dalawang IGBT. Tapos mga current sensor. Okay, malaking transformer dito guys, oh, sa kanyang output. Ayan, tapos nakasama yung kanyang ano dito, yung kanyang oxygen papunta sa Predator noiseless compressor. Okay, so yung transformer niya or yung ferrite ring, so parang welding machine din lang guys, kailangan nilalabas niya ay hot gas from oxygen or yung compressed air. Yan, lalabas sa kanyang nozzle ay hot gas or plasma. Another current coil dito. Ayun, oh. Ito yung kanyang high voltage start. Ito yung kanyang high voltage circuit. Meron siyang tawag dyan yung step up transformer or yung flyback. Dalawa yung kanyang relay, yung kanyang soft start, dalawa din yung kanyang diode, kaya napakalakas niyan. Almost 100 ampere. 100 ampere kasi 50 ampere ang isa nito. Okay. Tapos yung capacitor ay 6. 470 microfarad, 400 volt. Tapos naka full bridge. Tigda dalawa. Ayan. Full bridge siya. Tapos yung kanyang diode ay 2, 4, 6, 8. 8. Tapos 8 na IGBT. Naka full bridge. Mga filter po ito. Hindi siya half bridge. Fully bridge. Tapos malaki yung kanyang blower. Hindi DC type yung kanyang blower, AC type. You know. Malaki. Ayan, di size yata to eh. O, di size nga. Capacitor niya, tigda dalawa. Ay, tig tatlo. 400 volt, 470 microfarad. Ito yung kanyang standby power supply. Another mga current coil dito. Malaki guys, oh. Para sa mga interested na bumili kay Predator Cut 60, ayan, 60 ampere. Ayan guys. So, ang price po nito guys sa Lazada at Shopee nasa 13,499 pesos. So, siya po yung pinaka-affordable na plasma cutter na nakita ko. Pero, solid guys. Napaka-solid. Okay. Yan guys. Super tibay. Super laki ng mga circuit niya. Okay. Hindi siya half bridge.
Hindi kasi pwedeng hihina-hina pag cutter. Tapos, partner nito guys, always partner niya. Ang price po naman ng oilless na compressor, 50 liter ay 5,995 pesos. Nasa description box at nasa top comment section. Available sa Lazada at Shopee.